Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak ang kaligtasan ni Mary Jane Veloso habang nakakulong sa Pilipinas. Indonesian government pinasalamatan ng Pangulo. Nakakulong na OFW na si Mary Jane Veloso nakabalik na ng Pilipinas. Mananatili sa Correctional Institution for Women. Pagpirma sa national budget, ipinagpaliban ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mas masusing pag-aralan. Pangulong Marcos Jr. at First Lady pinangunahan ng pamamahagi ng unang batch ng pabahay sa OFWs. 36 pesos na kada kilo ng bigas ibebenta na simula Enero ayon sa Agriculture Department. Bagyong Kirubin, isa ng low-pressure area ayon sa Pag-asa, pero shearline magdadala naman ng pag-ulan sa Canlaon. 5 malalaking infrastructure projects ng DOTR sa iba't ibang panig ng bansa, binigyan ng go signal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At Philippine National Police nag-inspeksyon sa bentahan ng paputok sa Bocaue, Bulacan. Mga tindahan sumusunod sa mga patakaran ng pagbebenta ng paputok. Illegal na bentahan sa social media, tinututukan. Una po sa ating mga balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan ni Mary Jane Veloso matapos ang kanyang pagbabalik sa bansa. Sinabi ng Pangulo na prioridad ng iba't ibang law enforcement agency ng bansa ang kapakanan ni Veloso habang ipinatutupad ng mga ito ang batas ukol sa kanyang kustudiya. Ikinalulugod-an niya ng pamahalaan ang pagbabalik ni Mary Jane matapos ang mahigit 1 dekadang pagkakakulong sa Indonesia na ayon sa punong ehekutibo ay bunga ng matibay na ugnayan ng Pilipinas at ng Indonesia. Kasabay niyan, ang muling pagpapaabot ng pasasalamat ng Chief Executive sa Indonesian government at sa lahat ng tumulong para maging posible ang pabalik sa bansa ni Veloso. Ayon sa Pangulo, formal na nailipat sa kustudiya ng Pilipinas si Mary Jane kagabi sa pangunguna ng ilang opisyal ng gobyerno bago ang kanyang pagdating sa bansa kaninang umaga. Naging mahigpit ang seguridad kay Mary Jane Veloso sa pagdating niya sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kanina. Maaga namang pumunta ang mga kaanak ng Pinay convict para salubungin siya. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Benji Durango ng PTV Manila. Madaling araw pa lang mahigpit na ang seguridad sa arrival area ng NAIA Terminal 3. Maaga rin kasing dumating ang mga kaanak, kaibigan at grupong migrante na sasalubong sana kay Mary Jane Veloso, ang Pinay na nailigtas sa death row sa Indonesia dahil sa umano'y kaso ng iligal na droga. Bit-bit ang tarpaulin at mga puting rosas, magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ng mga mahal sa buhay ni Veloso. Lahat sila sabik na makita ang kaanak na pinaniniwalaan nilang walang bahid kasalanan. Hindi na nga kami nakakatulog dahil talagang sabik na kami sa aking anak. Na maakap, mahalikan, talagang sabik na kami. Alas 12:30 ng hating gabi lumipad ang Cebu Pacific Flight number 5J760 mula Indonesia. Lumapag naman sa NAIA alas 5:30 ng umaga matapos ang 4.5 oras na biyahe. Matapos proseso sa immigration, diretso ng exit si Veloso. Naka-face mask, jacket na itim at backpack si Veloso nang dumating habang inaalalayan ng mga tauhan ng NBI. Pagkalabas ng VIP lounge, idiniretso siya sa isang itim na SUV na naghihintay na sa labas ng arrival area. Hindi na nabigyan ng pagkakataon ang kanyang mga mahal sa buhay na makalapit sa kanya. Wala naman po kasalanan. Bakit di nila pinakita sa amin? Nais kasi ng DOJ na sa koreksyonal na gawin ang kanilang pagkikita na maaga rin naman nilang ibinilin sa pamilya. Pero gusto ng pamilya, mahagkan man lang ang kaanak na 14 na taon nang nawalay sa kanila. Gusto po namin maakap siya. Hindi na nagtagal pa sa paliparan ng convoy ni Veloso. Kasamang isang doktor, mabilis na inhatid si Veloso sa koreksyonal. Umaasa ang pamilya na ngayong nakauwi na ng bansa si Veloso, mabibigyan na ito ng clemency ng Pangulo bago matapos ang taon. Mula sa PTV, Benji Durango,
Para sa Balitang Pambansa. Bubuo na ng board ang Bureau of Corrections na mag-aaral sa iginawad na sentensya kay Mary Jane Veloso sa Indonesia. Kaugnay nito sa posibilidad na mapalaya si Veloso sa pamamagitan ng parol. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Naging madamdamin ang pagtatagpo ni Mary Jane Veloso at kanyang mga anak sa loob ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Hindi napigilang tumakbo ng mga anak ni Mary Jane upang mahigpit siyang mayakap. Matapos ang 14 na taong pagkakulong sa Indonesia, bitbit nila ang bulaklak para sa inang matagal na nawalay sa kanila. Kita kay Mary Jane ang kasiyahan na muli niyang nakita ang kanyang pamilya. May apela rin siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anong pakiusap mo sa Pangulo? Sinabi naman ng Department of Justice na pairalin kay Mary Jane ang mga batas ngayong nasa Pilipinas na siya. Bagamat ipinaubay nila sa Pangulong usapin ng pagpapalaya rito. That the moment Mary Jane Veloso is transferred here ang custody, she would be subjected to all laws, regulations, and processes of the Philippine government that are accorded to any and ordinary person deprived of liberty. Bubuo naman si Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. ng board na mag-aaral sa pinagsilbang sentensya ni Mary Jane sa Indonesia. Kaugnay ito sa posibilidad na mapalaya siya sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance o ng parole. In due time, we will be able to know if Mary Jane is qualified for GCTA, and then if there's a GCTA, has she served the minimum? So that will entitle her for parole. Kasabay nito na isailalim na si Mary Jane sa booking procedure para ito sa 5 araw na quarantine. Susundan nito ng 55 araw na orientation, diagnostics evaluation at initial security classification alinsunod sa manual ng Bureau of Corrections para sa pagtanggap at pagkulong sa Persons Deprived of Liberty o PDL. Ilalagay si Mary Jane sa Reception and Diagnostic Center. Kapag natapos ng quarantine period sa December 24, maaari nang dumalaw ang kanyang pamilya. Ililipat din si Mary Jane sa maximum security kapag natapos na ang mga kinakailangang proseso. Tiniyak naman ng Bucor sa pamilya ni Mary Jane na hindi siya ikukulong kasama ang kanyang illegal recruiter. Mula sa PTV, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Nirerespeto ng mga kongresista ang desisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wag munang ituloy ang paglagta sa proposed 2025 national budget sa Biyernes para mas mapag-aralan pa itong mabuti. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chair Jill Bongalon, bahagi talaga ito ng proseso kahit hindi dapat mag-alala ang publiko. Sina House Assistant Majority Leader Jude Asidre at House Committee on Women and Gender Equality Chair Geraldine Roman, kapwa ring binigyan diin na tama lang din ang naging hakbang ng presidente. Samantala, ayon kay Senate President Francis Escudero, bahagi lang din ito ng sistema ng checks and balances sa konstitusyon. Habang parang kay Senate Committee on Finance Chair Grace Poe, senyales din ito ng isang health democracy. Hindi po kakaiba itong pangyayari na binibigyan panahon ng ehekutibo ang pag-review pa ng report ng forma ng budget. It's only an indication that the President is dutiful about exercising his role in the budget-making process. Ito po'y senyales na nasa isang malusog at masigasig tayong demokrasya. Kudos sa ating Pangulo at we look forward to a better. Alam mo, lahat naman ng mga bagay sa mundo na-improve naman yan, di ba? We just have to listen to one another. Nakipagpulong ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang kalihim ng ahensya at kagawaran ng pamahalaan para i-review ang panukalang 2025 national budget. Layon ng nasabing pulong na matiyak na nakahanay ito sa mga pangunahing prioridad sa pag-unlad ng bansa. Kabilang sa pulong sina Executive Secretary Bersamin, DOF Secretary Ralph Recto, DBM Secretary Amena Pangandaman, DPWH Secretary Manuel Bonoan at NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 5 proyektong pangkaunlaran para sa pagkamit ng isang bagong Pilipinas. Kung ano ang mga yan, alamin sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente. Hindi maaari ang pwede na yan.
Yan ang iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ceremonial signing ng 5 infrastructure projects ng Department of Transportation na naglalayong mapagaan ang pamumuhay ng mga Pilipino lalo na sa Visayas at Mindanao. Kabilang sa mga napirmahan ang New Cebu International Container Port Project na nagkakahalaga ng 17 billion pesos na ayon sa Pangulo makatutulong para tugunan ang congestion sa Cebu-based port. Tutugon naman anya sa traffic sa lugar ang Cebu Bus Rapid Transit Project para sa maaasahan at epesyenteng transport system sa mga Cebuano. Costing over 28 billion pesos, this modern bus network will connect key parts of Cebu City, making daily commuters easier in their commute and more comfortable. Ipinunto rin ng Pangulo na mas mapapalakas pa ang turismo sa probinsya ng Bohol sa pamamagitan ng Bohol Panglao International Airport PPP Project Concession Agreement na layong i-develop ang naturang paliparan gamit ang pondo na aabot sa 4.5 billion pesos. Giit ng punong ehekutibo, inaasahang makakalikha ang proyektong ito ng 15 milyong piso sa taunang kita sa unang 5 taon. Natataas pa sa 200 milyong piso bawat taon matapos ang concession period ng proyekto. But more than just the revenue, its true success will be the number of lives that it will change for the better in Bohol. It is a promise to our beloved people that they will be the first to benefit from the continued arrival of tourists and of investors. Napirmahan din ang agreement para sa New Dumaguete and New Siargao Regional Airports na ayon sa Pangulo ay tutugon naman sa limitadong connectivity ng dalawang lugar para mas maging accessible ito sa mga turista. Titiyakin naman anya ng pamahalaan na makatutugon ang bagong paliparan sa pandaigdigang pamantayan. But beyond the technical aspects, what is important is a positive change that they will bring. These projects shall allow our farmers to efficiently bring produce to new markets, tourists to discover more of the charms of these islands, and entrepreneurs to expand their businesses. Ipinunto rin ng Chief Executive na magsisilbing daan ang mga proyektong ito sa pagbubukas ng mga oportunidad lalo na ang job opportunities. Binigyang diin din ng Presidente na tuloy ang pagsisikap ng pamahalaan para maisakatuparan ng mga proyekto na malaki ang maibibigay na kaginhawaan sa mga Pilipino. These projects are not just structures. They are representative of every Filipino's dream of more comfortable travel, better opportunities, and a clearer path towards their goals and dreams. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos ang unang turnover ng pabahay sa ilalim ng 4PH program para sa mga OFW. Idinaos ang seremonya sa Malacanang bilang bahagi ng pamuskong handog para sa mga OFW. 5 OFW ang tumanggap ng simbolikong susi sa kanilang mga units sa Palayan City Township Project, katuwang ang DSUD, Department of Migrant Workers at Pag-ibig Fund. Ayon sa DSUD, ito ang simula ng mas marami pang pabahay para sa mga OFW at kanilang pamilya. 4 na housing units din ang ipinaraffle sa mahigit 500 OFW at kanilang dependent. Ang turnover na ito ang kauna-unahan mula ng ilunsad ang 4PH program noong 2022 na layong magbigay ng abot-kayang pabahay. Samantala sa ating ulat panahon, naging low pressure area ang bagyong Kerubina. At tungkol dyan, kumuha pa tayo ng update mula kay Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang gabi po. Magandang gabi Joshua at sa ating mga takasubaybay dito sa PTV4. Ako 4 p.m. today, huling namataan yung low pressure area na dating ang si Kerubin sa layong 280 km silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. At kahit na low pressure area na lamang itong si dating Kerubin, magdudulot pa rin ito ng mga malalakas sa pagulan sa silangang bahagi ng Visayas at sa Mindanao, partikular na sa mga rehiyon ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Samantala yung trough extension itong low pressure area ay umaabot rin sa nalalabing bahagi ng Visayas at sa Mindanao. Kaya sa mga areas na ito, asahan natin itong mga kaulapan at mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Itong eastern section ng Visayas at eastern section ng Mindanao, makanda po tayo sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil naasahan natin na sa mga susunod na araw, posibleng makaapekto pa rin itong low pressure area sa malaking bahagi ng Visayas and Mindanao.
Samantala ito namang shoreline, yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, umiiral naman silang bahagi ng Southern Luzon, kaya mataas sa tsansa ng pag-ulan rin ang ating inaasahan sa nabanggit na lugar. Ito namang amihan o yung northeast monsoon ay magdudulot ng mga kaulapan at pag-ambon sa Cagayan Valley, Cordillera at sa lalawigan ng Aurora. For Metro Manila and the rest of Luzon, magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon. At kung may pangapag-ulan man tayong mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Sa kalagayan natin karagatan, may gale warning tayo nakataas as of 5 p.m. today sa mga dagat baybay ng Batanes at Tubuyan Island. Samantala, katamtaman na kasamanong karagatan naman ating inaasahan sa western seaboard ng Northern Luzon at sa eastern seaboard ng ating bansa. Kaya sa ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, especially dito sa extreme Northern Luzon, huwag po muna tayong pamalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dala ng hanging amihan. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil nag-uulat. Yes, Sir Dan. Si Joshua Garcia po ito ng Balitang Pambansa. Tanungin lang po namin itong mga susunod na araw, lalo't malapit ng Pasko. Meron bang magiging kasunod si Bagyong Kerubin? As of now, wala pa naman po tayong binabantayan low pressure area bukod dito sa sama ng panahon na dating si Kerubin. No? Pero since more than 10 days pa bago matapos ang taon na ito, hindi natin tinatanggal yung posibilidad na may mga mamuong low pressure area within the vicinity ng ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Samantala, namahagi ang DOST PHIVOLCS ng printed copies ng volcano information materials at hazard maps sa mga lugar na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa DOST PHIVOLCS, makakatulong ito sa publiko para mabigyan sila ng sapat na kaalaman tungkol sa mga dapat gawin kapag may pumutok na bulkan. Una nang naipamahagi ang digital copy sa mga lokal na pamahalaan at downloadable ang mga ito sa DOST PHIVOLCS website. Samantala, ipinamahagi rin ng DOST PHIVOLCS ang listahan ng mga barangay na maaari maapektuhan ng lahar at pyroclastic density current o PDC. Hinatira ng Sangguniang Panlunsod ng La Carlota City ng pagkain ang mga apektado nilang residente ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo. Nagsagawa ng feeding program ang Sangguniang Panlunsod ng La Carlota City para sa mga apektadong residente dahil sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Hatid ng SP La Carlota City sa pangunguna ni Vice Mayor Junjun Baga ang makakain sa mga residenteng nasa La Carlota North Elementary School at La Carlota City Gymnasium. Layo ng SP na sa kabila ng nararanasan ng mga residente ay mabigyan sila ng pag-asa na malalagpasan din nila ang kanilang sitwasyon. Batay sa monitoring ng OCD Western Visayas, mahigit 2,400 residente sa La Carlota City ang nasa evacuation centers matapos lumikas dahil sa pagsabog ng bulkan. Inaasahang magpapasko ang mga residente sa evacuation centers dahil sa patuloy na monitoring ng PHIVOLCS sa kondisyon ng Bulkang Kanlaon. Mula sa PBS Radio Pilipinas Iloilo, Paul Tarosa para sa Balitang Pambansa. Aminado ang Department of Agriculture na hamon ang pagpapababa ng presyo ng bigas kaya palalakasin ang Rice for All program. Ilulunsad simula Enero ang sulit rice sa halagang 35 hanggang 36 pesos kada kilo. Mas mura kaysa 40 pesos na nasa Kadiwa stores. Sa 2025, ilalabas ang masustansyang Nutri-Rice sa halagang 36 hanggang 37 pesos per kilo. Isa lang ang paggiling nito kaya't nananatili ang nutrients, fiber at mas mataas ang recovery ng bigas mula sa palay. May 5 billion pesos na budget ang DA para sa programa at target ang 1,200 na dagdag na Kadiwa stores sa mga palengke o barangay mula sa kasalukuyang 300. Makikipagtulungan ng DA sa mga alkalde upang maipasok ang murang bigas sa palengke. Magbibigay din ng ayuda ang DA sa mga magsasaka upang mapataas ang produksyon at mapababa ang presyo ng bigas. Ipinatutupad na ng ilang LGU sa Surigao del Sur ang no sailing and beach activities dahil sa masamang panahon dulot ng Bagyong Kerubin. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas, Tandag. Nakararanas pa rin ngayon ng mga pagulan ang lungsod ng Tandag dito sa probinsya ng Surigao del Sur dahil sa Bagyong Kerubin. Gayunpaman, hindi na ito masyadong malakas tulad kahapon kung saan isinailalim sa orange rainfall ang buong lalawigan. Dahil dito, may ilang mga local government units o LGU ang nagpatupad ng no sailing and no beach activities
upang maiwasan ang mga hindi inaasahang pangyayari na dulot ng Bagyong Kirubin. Pansamantala munang sinuspende ng Philippine Coast Guard o PCG Station Surigao del Sur ang paglalayag ng lahat ng mga sasakyang pandagat na may bigat 50 gross tonnage pababa. Ito ay dahil na rin sa inasahang malalaking alon na posibleng aabot sa 3.7 meters ang taas. Patuloy na iral ang nasabing kautusan habang nandyan pa ang banta ng Bagyong Kirubin. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Surigao del Sur naman tiniyak ang kanaan na umalalay sa mga local DRRMOs sakaling sumama ang panahon. Mula sa Radyo Pilipinas Tandaga, Raymond Aplaya para sa Balitang Pambansa. Sa kapapasok lamang po na balita, inirekomenda ng Quad Committee ang pagsasampa ng kaso na paglabag sa RA 9851 o ang tinatawag na an Act Defining and Penalizing Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa ulat ng Radyo Pilipinas, kasama sa mga pinakasuhan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, dating PNP Chief Oscar Albayalde, at Debold Sinas, Colonel Royina Garma, Colonel Edilberto Leonardo at Irmina Muking Espina. Abangan ang kabuuang detalye na ihahatid sa atin ni Mel Moras ng PTV Manila maya-maya lamang. Humina na at naging low pressure area ang Bagyong Kirubin. Ayon sa huling ulat ng Pag-asa kaninang alas 2 ng hapon, namataan ng LPA sa 215 kilometers east-northeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. Patuloy itong minomonitor ng Pag-asa dahil may posibilidad pa rin itong ma-develop at maging tropical depression sa susunod na 24 oras dulot ng epekto ng shear line. Kahit humina na, nananatili pa rin naka-yellow warning alert ang mga lugar tulad ng Surigao del Norte, Surigao del Sur at Dinagat Islands. Sa kasalukuyan, nakararanas ang mga nasabing lugar na malakas na buhos ng ulan. Nagsagawa ng inspeksyon si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil sa tindahan ng mga paputok sa Bukawi, Bulacan. Kasabay nito, hinimok ni Marbil ang publiko na huwag tangkilikin ang mga nagbebenta ng iligal na paputok para iwas disgrasya. Kasama sa mga paputok na ipinagbabawal ang mga overweight o may mahigit 0.2 grams na explosives. Sobrang laki o oversized na mga paputok, may fuse o mitya na sobrang liit na nauubos bago ang 3 segundo o sobrang haba naman na mahigit sa 6 na segundo bago matapos. Mga imported at walang label na paputok at mga paputok na may sulfur o phosphorus na inihalo sa chlorates. Kabilang dito ang Goodbye Philippines, Goodbye Chismosa, Plapla, Christine, Karina, Bin Laden, Tuna, Piccolo, Ulysses, Yolanda, King Kong at Pepito. So, kung bibili kayo ng mga pailaw at paputok, importanteng nando doon kompleto. Ano man mangyari, kung depektibo ba siya, hindi pumutok o kung ano man, alam niyo kung sino po ang pupuntahan ninyo o kumbaga, i-concern ninyo yung sa manufacturer o yung paputok na ito, may defect o kung ano man. Nandiyan dyan lahat ng mga proper markings na kinakailangan sa kanilang label. Merry na ang Pasko ng mga veterano sa Baguio City. Iyan ay matapos makatanggap ng pamaskong handog mula sa mga sponsor at kawani ng pamahalaan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Client East Van Tutanes ng Philippine Information Agency Cordillera. Masayang Pasko ang bumungad sa mga veteranong ito sa Baguio City sa pamaskong handog ng iba't ibang mga sponsor at kawani ng gobyerno. Bukod sa mga natanggap nila na gamot, tokens, food items at mga regalo, masayang lumahok sa mga laro ang mga military veterans at pamilya ng mga namayapang veterano. Layunin ng aktibidad na pasayahin ang mga veterano at kanilang mga dependents ngayong Pasko. I hope with this kind of pamaskong handog na ito ay magiging happy sila. They come to feel the spirit of this occasion, the Christmas season. Ang Christmas wish naman ng mga veterano ngayong Pasko ay maramdaman ang kapayapaan. Kapya, peace to everybody. Our Christmas wish is all of us, not only the veterans, but all of us, believers and non-believers, maramdaman sana yung kulay ng tunay na Pasko
peace, joy, and happiness. Naging matagumpay ang nasabing aktibidad sa pagtutulungan ng Philippine Veterans Affairs Office Cordillera, the Baguio Museum, mga pribadong establishmento at ng Baguio City High School Class 1960. Umaasa ang mga stakeholders na kahit sa munting paraan na ito ay mapasaya ang mga veteranong nooy nagsilbi sa bayan upang mapanatili ang kapayapaan na tinatamasa natin sa ngayon. Mula sa PIA Cordillera, Clintis Vantotanes, Balitang Pambansa. Maliban sa hirap na dulot ng mahal na presyo ng binhi, peste at pagdaan ng mga kalamidad, isa sa mga pangamba na kinakaharap ng ating mga magsasaka ay ang kawalan ng seguridad sa pagmamay-ari tungkol sa kanilang lupang sinasaka. Isa sa mga nakaramdam na kailangang aksyonan ng isyung ito ay si Mang Alex Monciano. Ang pangunahing hanap buhay ni Mang Alex ay ang pagtatanim ng mga puno ng lansones, niyog at saging. Ayon sa kanya, ang pagsasaka simula pa nung pagkabata namin, kasi ang mga magulang po namin mga magsasaka na talaga. Sa kabila nito, batid pa rin ni Mang Alex ang hirap na wala silang individual na titulo na pwedeng panghawakan. Ay hindi man sa iyo yan, kundi ito yung sa akin, ito yung ganito. Magkakagulo pa kasi magkakapatid kung kayo magkakapatid. Mabuti na lamang ang kagawaran ng reformang pansakahan ay naglunsad ng isang proyekto upang mapagtibay pa ang seguridad sa pagmamay-ari ng lupa ng ating mga magsasaka. Kaya naman malaki ang pasasalamat ni Mang Alex sa DAR at sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos sapagkat nagkaroon ang mga kagaya niya ng pagkakataong mapaunlad ang kanilang mga lupang sakahan. Nasa linya ngayon ng telepono si Mela Lesmoras tungkol sa inirekomenda ng Quad Committee na pagsasampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pa. Mela? Yes, Joshua, formal nang inirekomenda ng House Quad Committee ang paghahain ng crimes against humanity charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang malalaking personalidad. Sa plenary session ngayong gabi, ipinresinta ni Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers ang progress report ng kanilang joint panel at bahagi nga nito ang kanilang rekomendasyon kung sino-sino ang nararapat masampahan ng kaso base sa mga nakuha nilang impormasyon, ebidensya at testimonya ukol sa mga isyu ng illegal pogos, illegal drugs at umano'y extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Patungkol sa umano'y perpetrators of crimes against humanity, pinasasampahan na nga ng kaso ng Quadcom. Hindi lang si Duterte, kundi maging sina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, dating PNP Chief Oscar Albayalde, dating PNP Chief Debold Sinas at dating PCSO General Manager Rodrigo Nagarma. Ito ay hinggil pa rin sa naging war on drugs ni Duterte at umano'y kaakibat nitong TJK. Sa talumpati ni Barbers, inilatag din niya ang mga panukalang batas na naihain na nila at iba pang hakbang na kanilang ginawa mula sa mga nadiskubre nila sa kanilang mga naging pagdinig. Kasunod ni Barbers, nagbigay rin ng talumpati at kasalukuyang nagbibigay pa rin ng talumpati ang iba pang leader ng Quadcom. At yan muna ang latest, Joshua. Maraming salamat, Mela Lesmoras. Pilipinas, 1 linggo na lang o 7 days at Pasko na po. At dyan po nagtatapos sa 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako naman po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.